Nasaan ang tulong ng US government through their EDCA sites para sa mga biktima ng mga kababayan nating nasalanta ng Bagyo Christine? Masakit pong katotohanan, wala, dahil nagko-coordinate pa lang ang ating gobyerno sa US government. Panoorin natin ito. Nakikipag-ugnayan naman si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga kalapit na bansa para sa dagdag na tulong. We are coordinating now with our ASEAN neighbors. I have already talked to our Singaporean ambassador to marshal their capabilities for airlift and other manpower assistance that they can pitch in. Ang Estados Unidos magpapadala na rin ng kanilang air assets sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. We already have alerted most of our aircraft. But yesterday we also coordinated with our US counterparts, and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. So, yun po. Namamatay na po. Hirap na ang mga kababayan natin, lalo na sa Bicol. Kailangan nila ng rescue. Kailangan nila ng equipments, rubber boats, air assets. Kaya lang, ang bagal ng kilos. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Okay? So ito, may post si General Orlando De Leon sa kanyang social retired general ito. Sabi niya, Gibo, may nahiram ka na bang rubber boats sa mga kano? Pakibilisan, baka wala ka nang maabutan sa baha. Grabe, sa Camarines Sur, sa mga bayan, maraming bayan doon na nalubog sa baha, wala pa rin rescue, walang relief, so bangka ang kailangan. So, asa na yung ironclad commitment ng US na tutulungan tayo in times of disaster like this? Ito, may isa pang post ni General De Leon. Ito, ironclad daw. Rubber boats nga lang di maipahiram, as in rubber boats. Iron pa kaya sa namagan. Bakit in fairness naman sa US, malala ko nung panahon ng Bagyo Yolanda, in fairness, mabilis ang US natulong. Halos sila ang pinakauna, maliban lang dito sa local na tulong. Yung grupo ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte from Davao, ang unang nakarating doon. Sumunod na ang US. Mabilis ang US na tumulong nung Yolanda sa aking recollection. But ito, bakit ilang araw na lumipas yung wala pa rin? Ang tingin ko is parang hindi inakala ng gobyerno na ganito katindi ang epekto ng Bagyo Baha sa Bicol region, lalo na kasi ang landfall more on sa Isabela. So makikita nyo, walang masyadong issue sa Cagayan Valley, Isabela. Dito lang tayo nagka-problema sa Bicol. So akala nila hindi maapektuhan ang Bicol ng ganito katindi. So, it's more on yung mindset, yung preparation. Grabe, ang daming nangangailangan ng tulong. At may nakita akong post dito. Si ex-VP Lenny. Ang ganda yung ito, again, kay General De Leon na post. Sabi niya, lodi ko na si Lenny, idol. Ako'y lubhang nagsisisi na hindi ko siya binoto. Maliit man ang bangka niya, malaki naman ang puso niya. Mabuhay ka, future Naga Mayor Lenny. Nakakailang biyahe kaya siya, just a thought. Ito, maliit lang na rubber boats, naghahatid ng relief goods sa mga nasalanta.
At nandyan si Madam Lenny. Mabuti, sumuong siya talaga sa baha. Yan ang leader. Kaya ako, idol, ang galing. So, sana ganito lahat ang leader. Maliit man lang ang bangka na ginamit niya, maliit na rubber boat, malaki ang puso niya. Gusto niya talagang tumulong. Yung ibang opisyalis natin ay nandun lang sa mga conference room, sa istorya. So it's a matter of leadership. So ang leadership po is nanggagaling sa puso. Kung malaki ang puso mo, marami kang magagawa. Kailan kung ang puso mo may kulang sa commitment, wala. Okay, so panoorin natin itong conference pa nila sa gobyerno at wala na, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. So what we have to anticipate now, let's all prepare with whatever yung mga equipment ng DPWH, yung mga airlift ng AFP, yung mga relief goods and kung ano man. No? Paghandaan pa ang magiging epekto ng Bagyong Christine. Ito ang mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyo. Ayon sa Pangulo, kakaiba na ang galaw ng mga bagyo ngayon kaya dapat maging alerto ang lahat. Ang bilis mag-develop ng bagyo. It was just a low pressure area, and now look at the strength of it, and the volumes of water are unprecedented. Okay, so yun ang kailangan natin bantayan. Ayon sa Pangulo, kailangan agad ng equipment ng Department of Public Works and Highways para sa clearing operations ng mga kalsada, air assets at dagdag pang relief goods. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na sapat ang stockpile sa iba't ibang rehiyon. So as of yesterday, Mr. President, we started distributing already and we continue to distribute. Now we're already in the replenishment stage. Our Pasay hub is running at 20,000 a day so that when the stockpiles of these offices go down, we can keep on sending them. Nakahanda na rin ang DPWH para sa pagtatanggal sa mga nakahambalang na natumbang puno o gumuhong lupa sa mga pangunahing kalsada na dadaanan ng mga maghahatid ng tulong. As soon as the water subsides in the locally flooded areas, our response teams will now be able to enter into clearing all the debris and like fallen trees and other materials inside. Magpapadala rin ang Department of Health ng mga medical team sa mga malubhang naapektuhan ng bagyo. This is a 30-man team complete with wash facilities for outpatient care. I plan to deploy it, one in Bicol, the other one in Northern and Central Luzon. Nakikipag-ugnayan naman si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga kalapit na bansa para sa dagdag na tulong. We are coordinating now with our ASEAN neighbors. I have already talked to our Singaporean ambassador to marshal their capabilities for airlift and other manpower assistance that they can pitch in. Ang Estados Unidos magpapadala na rin ang kanilang air assets sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. We already have alerted most of our aircraft. But yesterday we also coordinated with our US counterparts and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. Iniutos naman ni PBBM na magamit ang EDCA sites sa relief operations. We make full use of the EDCA sites, especially for the activities ng AFP pag-airlift. Nabaling rin ang atensyon ni Pangulong Marcos sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan. Binigyan din niya ang pangangailangan na magkaroon ng isang matibay na sistema para masuplayan ang pangangailangan ng mga pasaherong hindi nakaalis ng pantalan dahil sa sama ng panahon. Normally lugaw po na mainit kasi wala naman po sa budget po natin yan. That's exactly what I'm saying. Opo. But what we do po is we do it po out of pocket po ng mga empleyado din po natin. We should have a more, hindi pwedeng ganun lang mga ad hoc
Thank you very much, and I'm sure it is a big help to those who are. No, but the government should have Sir. a more systematic way. Ayon kay DSWD Secretary Gatchalian, mag-iimbak na rin sila ng relief goods sa mga pantalan. Tiniyak din ni PBBM na tutugunan ng pamahalaan ang panawagan ni dating Vice President Leni Robredo para sa dagdag na trucks, pump boats para sa isinasagawang rescue operations. Ayon sa Pangulo, natanggap na nila ang ulat na ito at kumukuha na ang gobyerno ng dagdag na rubber boats hanggang sa Mindanao para maipadala sa Bicol region. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.